Lalo pong tumaas ang tensyon ngayon sa Gulf region, bunsod ng patuloy na palitan ng pag-atake ng Estados Unidos at ng Iran. Magkasamang joint missile at drone attacks ang inilunsad ng Naval and Aerospace Forces ng Islamic Revolution Guard Corps ng Iran laban sa US. Ayon sa IRGC, winasag nito ang isang SIRAM radar system, isang satellite communication center at assembly site sa Ali Al Salem Air Base ng Kuwait. Tinira rin nito ang isang fighter jet ramp at command center sa Al Azraq Base ng Jordan. Inatake rin ng IRGC ang wharf sa Shuaibah Port ng Kuwait. Samantala, nag-deploy ang Iranian Army ng homegrown Alas drones para punteryahin ang US radar systems, Patriot Battery and Oil Depot sa Ali Al Salem, pati na ang communications and radar facilities sa Sheikh Isa Air Base ng Bahrain. Sinabi rin ng ahensya na pinatumba nila ang kalabang MQ-9 drone sa siyudad ng Andimesk sa probinsya ng Khuzestan. Parehong mga pag-atake sa pagitan ng Tehran at Washington ang naganap sa mga nakaraang araw sa kabila ng June 18 Peace Memorandum of Understanding kung saan dapat sanang magsagawa ng mga negosasyon ng dalawang partido sa loob ng 60 araw. Hormuz kukunin na ng US. Iran nagbabala ng matinding ganti sa Amerika. Nagbabala ang Iran na anumang bansa na tutulong at magpapagamit sa Amerika ay ituturing na rin nilang lehitimong target. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami na kokontrolin at kukunin ng Amerika ang control sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang shipping lane sa buong mundo. Kapag nangyari ito, hindi lamang Iran at Amerika ang maaapektuhan, kundi maging ang pandaigdigang ekonomiya. At habang tumitindi ang tensyon, kapwa iginiit ng Washington at Tehran ang kani-kanilang posisyon tungkol sa kontrol sa rutang ito, kasabay ng panibagong military operations at palitan ng matitinding babala. Iran may direktang babala. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagbigay ng matinding babala ang Iran sa mga bansang nakapalibot sa Persian Gulf. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, kung may bansang papayag na gamitin ng Amerika ang kanilang mga airbase, pantalan o iba pang pasilidad para sa operasyon laban sa Iran, hindi lamang ang Estados Unidos ang kanilang pananagutin. Maging ang bansang tumulong ay maaari ring maging target ng kanilang military response. Ayon sa Iran, ang ganitong hakbang ay taliwas sa prinsipyo ng international law dahil pinapayagan nitong gamitin ang teritoryo ng isang bansa upang magsagawa ng opensiba laban sa ibang estado. Iginiit din ng Tehran na ang anumang aksyon na kanilang ginagawa ay bahagi lamang ng kanilang karapatan sa self-defense. Samantala, nananatiling matatag ang paninindigan ng Iran na hindi sila uurong sa anumang hakbang na sa tingin nila ay nagbabanta sa kanilang soberanya. Bakit napakahalaga ng Strait of Hormuz? Ngunit bakit nga ba biglang nakasentro ang usapan sa Strait of Hormuz? Ito ang isa sa pinakamahalagang daanang pandagat sa buong mundo. Araw-araw, malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas ang dumaraan sa makitid na rutang ito. Kaya kung magkaroon ng anumang sagupaan o tuluyang maisara ang Strait of Hormuz, posibleng tumaas ang presyo ng langis, maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan, at maramdaman maging ng mga bansang malayo sa gitnang silangan ang epekto nito. Hindi katakataka kung bakit mahigpit ang pagbabantay ng mga malalaking kapangyarihan sa bahaging ito ng mundo. Sa kasalukuyan, kapwa inaangkin ng Amerika at Iran ang kapangyarihang tiyakin ang seguridad at kontrol sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Bagay na lalo pang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Patuloy ang palitan ng pag-atake. Habang tumitindi ang mga babala, nagpapatuloy rin ang mga ulat tungkol sa mga pag-atake sa magkabilang panig. May mga ulat na tinamaan ang ilang pasilidad sa loob ng Iran, kabilang ang ilang infrastruktura at military-related facilities. Bilang tugon, sinabi ng Iran na anumang pag-atake na magmumula sa direksyon ng mga base ng Amerika sa rehiyon ay maaari nilang gantihan. Dahil dito, lalo pang naghigpit ng seguridad ang ilang bansa sa gitnang silangan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Sa mga nakalipas na araw, lumawak pa ang tensyon matapos ang mga ulat ng panibagong pag-atake sa ilang target sa rehiyon at panibagong banta sa mga barkong dumaraan sa Hormuz. Dahil dito, muling nagtaasan ang pangamba sa posibilidad ng mas malaking confrontation. Nakaantabay ang mga puwersa ng Amerika, samantala nananatiling nakadeploy ang mga puwersa ng Amerika sa rehiyon upang bantayan ang Strait of Hormuz at tiyaking magpapatuloy ang paglalayag ng mga komersyal na barko. Bagamat iginiit ng Washington na mahalagang manatiling bukas ang rutang ito para sa pandaigdigang kalakalan,
Naninindigan naman ang Iran na hindi nito hahayaan ang anumang hakbang na sa tingin nila ay banta sa kanilang seguridad. Sa pinakahuling pahayag ni US President Donald Trump, sinabi niyang pananatilihing bukas ng Amerika ang Strait of Hormuz at handa itong kumilos laban sa anumang banta sa paglalayag ng mga komersyal na barko. Sa kabilang panig, iginiit naman ng Iran na sila ang may karapatang pamahalaan ang trapiko sa nasabing ruta. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng tensyon sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng gitnang silangan. Ano ang maaaring mangyari? Kung magpapatuloy ang palitan ng matitinding babala at military operations, maraming eksperto ang nangangambang maaaring lumawak pa ang sigalot. Kapag nadamay ang iba pang bansa sa rehiyon o naapektuhan ang Strait of Hormuz, hindi lamang usaping militar ang magiging epekto nito. Posible rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, pagkaantala ng pandaigdigang kalakalan at panibagong hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa ngayon, nananatiling mataas ang tensyon. Habang patuloy ang pagpapakita ng lakas ng magkabilang panig, nakatutok ang buong mundo sa susunod na hakbang ng Amerika at Iran. Ang anumang maling kalkulasyon o panibagong pag-atake ay maaaring magpalala pa sa sitwasyon at magbukas ng panibagong yugto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, hindi namin itinuturing na nagkataon lamang ang mga pag-atake na ito. Ibig sabihin, para sa Saudi Arabia, hindi ito simpleng insidente. Ito ay isang planadong hakbang. Isang serye ng aksyon na may malinaw na layunin. Dagdag pa niya, ang kaharian ay hindi magpapadaig sa anumang pressure. Sa halip, ayon sa kanya, ang pressure na ito ay maaaring magdulot ng mas matinding tugon. Isang babala, isang pahiwatig na handa silang lumaban kung kinakailangan. May karapatan kaming magsagawa ng aksyong militar kung kinakailangan. At kung darating ang panahon, ang pamunuan ng kaharian ay gagawa ng nararapat na desisyon. Isang desisyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Habang patuloy na tina-target ang kanilang mga yamang ekonomiya, lalo na ang mga oil at gas facilities, patuloy ding naaapektuhan ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi lamang ito usapin ng military, ito ay usapin ng ekonomiya, ng trabaho ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabilang panig, nananatiling aktibo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng kanilang military structure. Kasama ng kanilang mga opisyal at mga leader sa parlamento, ipinapakita nila na hindi sila basta aatras. Para sa kanila, ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang depensa. Isang tugon sa mga presyur mula sa labas ng kanilang bansa. Habang tumatagal, lumalalim ang hidwaan at mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon, ang mga energy facilities, mga refinery, gas fields at industrial hubs ang nagiging pangunahing target. At sa bawat pag-atake, hindi lang gusali ang nasisira, kundi ang kumpiyansa ng merkado. Ang epekto nito ay mabilis na kumakalat. Tumataas ang presyo ng langis, nagiging hindi stable ang supply, at nagkakaroon ng takot sa global economy. Sa mga bansang umaasa sa imported fuel, ramdam agad ang epekto. Sa presyo ng gasolina, sa presyo ng bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa gitnang silangan, apektado ka pa rin. Habang lumalala ang sitwasyon, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat desisyon ng mga leader ng bansa. Isang maling hakbang pwedeng magdulot ng mas malaking krisis. Isang maling interpretasyon pwedeng mag-trigger ng mas malawak na labanan. Sa ganitong sitwasyon, dalawang bagay ang laging pinagpipilian: diplomasya o puwersa. May mga naniniwala na dapat pag-usapan ng lahat na may solusyon sa negosasyon. Pero may mga pagkakataon din na ang aksyon ang nagiging sagot. At dito pumapasok ang tanong, hanggang kailan pipiliin ang diplomasya? At kailan magsisimula ang aksyon? Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang alert level sa buong rehiyon. Ang mga military forces ay nakaantabay, ang mga defense systems ay aktibo, at ang mga mata ng buong mundo ay nakatutok sa bawat galaw. Hindi na ito simpleng regional issue. Ito ay isang global concern dahil ang gitnang silangan ay isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng enerhiya sa mundo. Sa inyong palagay, hanggang saan aabot ang tensyong ito? Mauuwi ba ito sa mas malawak na digmaan? O may pag-asa pa bang maresolba sa pamamagitan ng diplomasya? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.